Hello, Capricorn. Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading para sa sign ng Capricorn. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring sa susunod na pag-upload, yan ang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. At maaaring iyon lamang ay sa mensahe ng iisang card. Merong message kasi bawat isang card. Lalo na yung oracle card sa dulo, yun yung message. Pwedeng doon lang tayo makarelate. Okay lang yun. Tapon nyo lang yung hindi. Huwag kayong gumawa ng kwento based dun sa kwento dito. Anyway, Knight of Wands. Meron ka sigurong gustong umpisahan. You have that fire within you. Pero, nagdadalawang isip ka na gawin. It takes some risk. Ayan o, tingnan mo. Tatawid siya sa isang hoop na may fire. Parang sa circus. Meron ka sigurong kailangang i-execute. Pag upright mo siya nakuha, you'll go for it. Pwede din naman na ah, pwedeng career-related siya eh. Na meron kang pwedeng passion project, pero sacrifice mo yung love life mo, pwedeng ganun. Pero in terms of a love situation, pwedeng ikaw mismo, Capricorn, ikaw ay merong gusto mo nang maglakas ng loob, pero wala ka noon, hindi ka makapaglakas ng loob. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong i-pursue, meron kang gustong kunin, meron kang gustong i-take ng risk, pero sa ngayon, at least this July, nagdadalawang isip ka na gawin o hindi mo pa na fully na ma-master yung courage para gawin yun. Ayaw mo pang i-risk yung kabayo mo and yung sarili mo na tawirin yung hope na yan. Yan yung core energy mo, Capricorn. So, Four of Wands naman, ang unang lumabas na yung cards in reverse. Pwedeng ito ay proposal. Magpo-propose ka sa partner mo pero natatakot ka, natotorpe ka bigla. Pwede din na kung hindi partner, hindi ka pa partnered up, pwedeng ikaw ay single, natatakot ka na wala kang lakas ng loob pa na i-express. Pwedeng natatakot ka na ma-reject. Pwede din na ibang tao to, Capricorn, towards you. May napanghihinaan siya ng loob. Pwedeng Aries, Leo, Sagittarius, pero not necessarily those signs. Natatakot sila maglakas ng loob para mag-propose sa'yo. O natatakot sila na maglakas ng loob, natatakot sila na mag-express ng nararamdaman nila sa'yo, Capricorn, kasi, ewan ko, baka nakakatakot ka. Natatakot sila kasi, baka feeling nila mare-reject mo sila. Pero kasi wedding to eh. Traditional ano nito, wedding. So, yun nga, I'm leaning towards dun sa mag-propose. Mukhang partnered up na si Capricorn. Merong natatakot. Pwede ikaw din eh, Capricorn eh. I-overthink mo muna bago mo gawa ng move, bago ka gumawa ng isang life-altering na desisyon, bago ka plano ng mga bagay-bagay. Pwede din na, alam mo, isa kong nakakikita scenario, um, alam mo yung napapatanong ka sa sarili mo, is this love? Is this love I feel? Pwede kasing meron kang kaibigan, tas parang all of a sudden nakikita mo siya differently. Or this July makikita mo siya differently. Tapos parang sasampal-sampalin mo yung sarili mo, na totoo ba to? Parang na-in-love pa ako sa taong to, parang this is impossible. Pwedeng ganun. Yan no, tingnan mo, King of Pentacles, ikaw to, risk averse, ayaw mag-take ng risk. Parang nagdadalawang isip, wag na lang, parang sayang lang yung efforts ko, baka ganito, baka ganyan. It's either nag-overthink ka o pwedeng may perang involved yung risk na yon, o sadyang na panghihinaan, nag-chicken out, na natutorpe, na panghihinaan ng loob.
Manifestation, you're working hard towards something. Meron ka siguro isang bagay na trinabaho o pinaghirapan, tapos nahihiya kang sabihin to doon sa partner mo. I don't know, bagong bahay? Bumili ka ba ng bagong bahay? Meron kang ayan o, meron kang minamanifest. Meron kang, nagtiyan mo, nagpipaint siya o. Meron siyang binubuo. Meron kang bagay na binubuo. Pwede din to actually na you're trying your best na ma-manifest mo yung courage na kinakailangan mo. Hindi mo pa siya fully na nabubuo. Ayan o, Two of Wands, in reverse pa. Planning on something pero not doing it. Parang kumaga, forget it, wag na lang natin gawin. Parang tutuloy ko na ba to? Alam mo, meron kang nabuong something. May pinaghirapan kang something na binuo mo, pwedeng sa matagal na panahon, pwede din sa maikling panahon, pero tinodo mo yung effort mo. Kumbaga, ah, tawag namin doon ng kapatid ko, tinaguro mo. 100% lakas. Tinodo mo yung efforts mo, pwedeng maikling panahon lang, pero tinodo mo yung lahat, nagpuyat ka, pwedeng ganyan. Pero parang this July magdadalawang isip ka, worth it pa ba 'to na ituloy? Tutuloy ko pa ba 'to? Biglang may gano'n. Puwede siguro na kasi may isang tao na biglang dumating sa buhay mo, may Knight of Swords dito, oh, Aquarius, Libra, Gemini, air sign. May nagpasak sa isip mo na parang ewan ko, na-brainwash ka bigla, puwede ba 'yun? Puwede din naman. Ah, may dumating na isang tao, puwedeng gano'n, dumating na isang tao na nagbago ng pananaw mo bigla. So, parang gusto mo ng all of a sudden, parang gusto mong bawiin. Meron kang gustong bawiin. Pwede din na na-press release mo na sa lahat na ganito. Pero all of a sudden, may nangyari or may nasabi sa'yo yung isang tao. May ni-reveal sa'yo at nagbago ka ng isip. Parang napaisip ka na parang sayang, parang wag ko na kayang ituloy. Wag ko nang parang gusto mong baguhin yung plano. Alam mo ito combined, yun yung sinasabi ko kanina, may natutorpe. Combine these two. Meron natutorpe. Pwede din na this July, magkakalakas na ng loob. Page of Cups kasi parang exploration of your feelings. Merong may tinatago. Tingnan mo yung isda, inuupuan niya sa ilalim mo. Meron siyang, humaharap siya na ganyan, all prim and proper, pero meron siyang secret na isda. May alaga pala siyang isda. Hindi lang yung goldfish ba to? Medyo malabo yung mata ko. Oo nga, isda. Di ba goldfish yan? Ang press release niya, meron siyang goldfish. Pero ang totoo, meron siyang alagang mas malaki pa doon. Hindi niya sinasabi. Tapos, ito, strength pa. Merong maglalakas na ng loob. Finally, maglalakas na ng loob. Pwedeng ikaw, Capricorn, ang maglalakas na ng loob. Pero pwede din na ikaw ngayon na panghihinaan ng loob. Tapos, July, lalakas yung loob mo. O pwedeng ibang tao to towards you. Ah, uh, ayoko sirain yung plano ng partner mo. Pero kung ikaw to, yung nag-aantay ng proposal, may mag-engage na Capricorn this July. Pwede din na, kasi may free will tayo eh. Kahit sabihin ko sa inyo na may magpo-propose sa inyo ngayon, kung ang pipiliin ng partner mo ay yung hina ng loob, hindi niya i-master yung courage na mag-propose, kung yun yung sabi ng free will niya, wala, useless din yung ano eh, useless din yung pa-prediction ko dito, ano. Pero definitely, merong you or around you ay may tinatagong feelings. Kung hindi feelings, tinatagong proposal. May nagtatago ng feelings. Tago-taguan ng feelings. Meron siyang ano, pwede siguro yung nagtatago, sino man to nagtatago ng feelings ay in a relationship pa. Pwedeng ganon. Pwede din na siguro ilang taon niya nang iniisip.
Is ngayon lang siya magkakalakas ng loob. Ngayon lang siya magsasabi ng totoo. Pero at least this July or early July siguro, ano pa, natotorpe pa o wala pang ganong lakas ng loob. Pwede din Capricorn na dalawang tao ito. Tingnan mo, King on King, oh. Ikaw to, pwedeng ikaw to, yung King of Pentacles reverse, yung natotorpe, nawawalan ng, parang ayaw mag-take ng risk, parang gusto niya dun tayo sa sigurado. Isa naman ay wants to extend the cup of, ayan o, nag-o-offer siya ng cup, diba? Malakas ang loob niya, uh, expressive siya of his or her emotions, emotionally stable siya. Katapat mo, Capricorn. It's either may dalawang tao na umaaligid sa'yo, isang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at isang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng dalawang tao, o pwede din na ikaw to, kasi Pentacles, Capricorn yan eh. Pero huwag kayong matay dun sa dun sa, huwag kayong magpatali dun sa sinabi kong signs. Kasi, oo, hindi naman siya totally, strictly dun lang nakaka-define. Pero, pwedeng ikaw yan at Cancer, Scorpio, Pisces yung gusto mag-o-offer sa'yo, maglalakas ng loob. Pero pwede din na ikaw nga yan, tapos ikaw din yung mag-o-offer, pwedeng ganun. Darating ang punto na kung hindi mangyayari ang proposal this July or walang aminan na mangyayari this July, at least magkakaroon ng realization na I am in a wrong relationship o realization na hindi ako hanggang dito lang, at tama na yung kaduwagan. At least doon, may acknowledgement, may realization na um, siguro it's about time na i-pursue ko na to. Pwede din naman na it will be a period of yung July parang standstill. Standstill, walang galawan. Walang galawan, muna, pag-iipon muna ng lakas ng loob. Pwedeng ganun. So, tatagal pa yung tagu-taguan ng feelings. Pwedeng ganun. Kasi, merong isa dito na dismissive o walang pakialam doon sa ganap outside. Parang yun yung common theme ngayon just July. Yung collective so far ay merong pinaplano o gustong gawin, gustong umpisahan, gusto ng major celebration, pero hindi pa ganun kalakas ang loob at a standstill pa, hindi pa ganun kalakas ang loob para i-pursue ito. Pwede din naman na hindi magde-decide ka na hindi magpadalos-dalos, pag-iisipang mabuti, at tatanggalin muna lahat ng distraction sa paligid bago mag-come up with the right decision. Itong dalawang to, magkaibang deck to, pero hindi sila magkaparehas, pero medyo parehas sila ng tema. It's time to act fast, pero ayaw mong magmadali. Ayaw magpadalos-dalos. Pwede din naman na extreme, yung kabilang side nun, magpapadalos-dalos. Pero I don't think so kasi may apathy dito eh. Siguro, ang mensahe din sa'yo is, kung merong isang bagay na randomly dumating sa buhay mo, i-offer sa'yo this July, and it's just too good to be true, pag-isipan mong mabuti at huwag kang magpadalos-dalos ng pagdedesisyon. Pwede din kasi Capricorn na yung offer sa'yo, yung cup of love na i-offer sa'yo, o kaya yung offer of a marriage sa'yo,
ay out of whim o kaya basta-basta lang pinagdesisyonan, hindi na pag-isipang mabuti. Yun pala, hindi ka pa sure na mag-settle, hindi ka pa handa na mag-settle down, o hindi ka pa handa na mag-jump into a new relationship dito sa tao na to na mag-o-offer. Kasi pwede din ikaw yung mag-o-offer, to sobrang confident ka na sasagutin ka niya, pero bigla pa lang hindi mo alam na meron pala siyang tinatago. Hindi ko pala niya gusto, yung ganun. Anong mensahe mo para kay Capricorn? Uy, dalawa yung lumabas. Conjure the magic, ayun na nga, do something. Um, you are ripe for manifestation. Don't doubt. Huwag mo i-doubt yung sarili mo na hindi mo kaya. Kasi kaya mo. Ito naman, beware the happy toxins. Perfect na card na lumabas. Kasi you will be presented with wild berries, mga yummy and good-looking berries. You will be tempted, and ang kinakailangan mo ngayon ay discernment. You have to discern what is right for you. Huwag ka masyadong magpabudol doon sa mga ino-offer sa'yo na magaganda kasi hindi mo alam kung may lason yung mga i-offer sa'yo. So, one, wag magpadalos-dalos. It's time for you to do something, to act on it. Ripe na para i-manifest kung ano man yang binabalak mo, gawin mo na yan. At the same time, kung may offer sa'yo, wag ka magpadalos-dalos din. Have that plan. Kung ikaw yung magte-take ng action, magplano kang mabuti, huwag magpadalos-dalos. At sa pagtanggap naman, kung ikaw yung sa nasa receiving end, huwag magpadalos-dalos at huwag magpabudol sa mga magagandang offer sa'yo. Kasi hindi mo alam, para tong Seven of Cups, sa tarot, maraming options na ipe-present, maraming oportunidad, pero maaring isa doon ay kataksilan ang laman o kaya lason ang laman. So, ingat ka sa lahat ng ipipresenta sa'yo ni universe. Pero it's time na to make a decision, to take action, i-manifest mo na yung kailangan mong i-manifest, go mo na yan, push mo na yan. It's okay to take a break, huwag mo padalos-dalos, panuhin mabuti, pero i-assess mo mabuti, lalo na kung too good to be true yung offer sa'yo. So, yun, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lamang po. Subscribe kayo para mabutan nyo yung pag-upload ng next reading. At sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A, and I would like to see you soon. Bye!